So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay pinamagatang Hope in Hopeless Times. Ayan. Bakit ganito? Pag-asa sa panahon na walang pag-asa. Ano po ba yung hopeless time sa ating mga buhay? Narunasan na po ba ninyo, mga kapatid, mga taga-subaybay, na nandoon kayo sa isang sitwasyon o kalagayan na pakiramdam nyo ay wala na talagang kayong kapag-apag-asa? Ito yung sitwasyon na nakakapanghina ng loob. Sa nakaraan pong pandemic, sino po sa atin ang hindi natakot nung unang ideklara yung lockdown? Palagay ko ay wala. Sa amin pong grupo, sa team pag-aralan natin, ay dahil nga ang announcement ay hindi alam kung hanggang 1 buwan lang, 2 buwan o ilang buwan, ay kami po ay nagplano na pumunta sa probinsya. At sabi ng aming kaibigan, si Brother Bong Ikban, ay doon kayo sa Pangasinan bro, ako bahala sa pagkain ninyo. Kasi nga, may tiyanggi kami, pero kailangan mong isara. Hindi na po pwede, mga kapatid. So, talagang matindi ang pag-aalala naming naranasan sapagkat malaki pong pamilya ang pag-aralan natin. Marami po kami sa bahay. Talaga namang hindi lang kami sa ang aming aalalahanin, kundi marami pa. Tapos nung nag-lockdown na, libo-libo ang iniuulat na tinatamaan ng COVID. Pagkatapos mababalitaan natin na wala nang bakanting hospital, wala na ring bakanting facilities doon sa mga kailangan ibukod, yung quarantine facilities, puno. So ang payo ay, pagka kayo ay makaramdam ng mga sintomas, ay mag-self-quarantine na lang. Ay talaga naman, nung time na yon, mga kapatid, ay walang kasiguraduhan kung hanggang saan. Tapos mababalita pa na mahirap makaimbento ng vaccine. At kung makaimbento man, iti-test muna hanggang 5 years bago ma-prove, bago iti-testing. Kaya talagang marami sa atin ang takot na takot. Actually, meron pong mga namatay, hindi sa COVID, kundi sa takot. Na-stress na lang, hindi sa COVID kundi sa takot. Lalo na po yung mga pamilya na meron pong tinamaan, affected ng COVID-19, tapos nandun sa ICU, hindi mo na alam paano babayaran yung bayarin. So, yan po yung mga kalagayan, mga kapatid, na napakahirap mga pa. Kaya nga, papaano nga ba tayo aasa kung doon sa panahon na wala tayong kapag-apag-asa, wala tayong mahagilap, mga kapatid? Pag-aralan ho natin ito ngayon. Isa pong karanasan sa Biblia ang kakakitaan po natin ng magandang mensahe upang kung sa ganun maranasan po natin yung kalagayang iyan or sitwasyon, ay meron tayong paghuhugutan ng pag-asa. Ang sabi po doon sa binasa natin sa ating K-text, Psalms 130 verse 7 sa New International Version, "Put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love, and with Him is full redemption." So ang ganda po ng K-text po natin. Ito yung magandang pangako ng Panginoon, mga kapatid, sa mga mananampalataya. Kaya lang, aminin natin, madaling sabihin ito. Ang tanong kung nandoon na tayo, paano natin i-apply ito, mga bagay na ito? Simpleng problema ay napakahirap pong i-apply itong tinatawag po nating hope. Sa mayroon po mga suliranin, may mga problema, yung po bagang parang nawawalan na ng pag-asa. Pag-usapan po natin ang isang napakagandang karanasan dito sa panahon ng ating Panginoon ay nasa kanyang panimula ng kanyang pangangaral, mga kapatid. Ang chapter 5 ng Aklat ng Juan ay kinakitaan ko po na napakagandang mensahe. Simulan po natin sa verse 1. Babasahin ko po itong salin na magandang balita Biblia. Pagkaraan nito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. So dito po sa talatang 1 ay meron pong ibinibigay na impormasyon. Yung tinatawag na pista ng mga Hudyo, alam naman natin sa Old Testament ay napakarami po nilang mga tinatawag na mga festival or kapistahan sa Bagong Tipan. So ang tanong ay, anong kapistahan ito? Kadalasan sa mga scholar ay tinatawag po nila itong Feast of Unleavened Bread or Passover
na tinatawag. Itong talatang ito ay nagpapahayag na mismo ang Panginoon nung siya ay nandito sa lupa ay hindi ho siya exempted doon sa mga kapistahan ng mga Hudyo. Kaya nga ang tawag diyan ay kailangan niyang pumunta doon sapagkat pista yon ng mga Hudyo. Kaya kung titingnan natin yung buhay ng ating Panginoon, naging masunurin siya sa lahat ng aspeto ng buhay, sa physical, sa mental, spiritual, at social. Yan po ay nasa chapter 2, verse 52 ng aklat ng Lucas. Naging masunurin po siya sa lahat ng kautusan. Kung titingnan po natin yung konteksto niyan sa mga naunang chapter ng aklat ng Juan, ay una niyang pinuntahan, kung babasahin niya natin yung Kapitulo 4, ay umalis siya sa Judea at pabalik doon sa Galilea. At para makabalik sa Galilea, ay nadaanan niya yung Samaria, kung saan yung babaeng Samaritana ay nakausap niya. Medyo maganda yung istorya ho doon sa balon. Ano po, mga kapatid? Kaya nagsimula doon naging matunog ang kanyang pangalan sapagkat ang tala ng Kapitulo 4 ng Juan ay dahil doon sa babae ay maraming mga taga-Samaria ang naniwala o sumampalataya sa ating Panginoon. So habang papauwi siya o pabalik po siya sa Jerusalem ay meron siyang nakasalubong. Kung titingnan po ninyo yung istorya ng isang opisyal ng gobyerno, isang sundalo, na nakikiusap na dumaan siya sa Capernaum para gumaling ang kanyang anak. Ang sabi ng Panginoon umuwi ka na. Ngayon, magaling na yung anak mo. Umuwi siya na sa habang sa daan, nakasalubong na niya agad yung kanyang mga alipin. At ang sabi, Sir, magaling na ang anak mo. Anong oras gumaling? Nung sabihin ng mga alipin ko, anong oras gumaling, ay nalaman niya na nung sabihin ng Panginoon, umuwi ka at magaling ng anak mo, ayun din yung pagaling ng kanyang anak, mga kapatid. So, nakikitaan po dito ng napakagandang gawain ng ating Panginoon. Kaya nga, naging well-known agad-agad ang kanyang pangalan. Ngayon, habang siya ipapunta sa Jerusalem, ang sabi po dito sa, nakasulat po dyan, sa talatang 1, pagdating sa talatang 2, ang sabi po riyan, sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethzata. Sa ibang salin, karamihan, Bethesda. Ano po, mga kapatid? So, bago makapasok sa Jerusalem, doon sa pintuan, o sa bandang gate, ay may tinatawag na pintuan ng mga tupa. Kung titingnan natin yung Hebrew, ito ay Bethzata. Yan po talaga ang Hebrew niyan. Ang meaning nito ay House of Mercy or House of Grace. So anong meron dito sa Bethesda, mga kapatid? Yung pagkakasulat dito ni Juan ay binabanggit dito yung pintuan ng mga tupa at doon ay merong malalaking tangke or imbakan ng tubig. Ito yung tinatawag na sheep gate, mga kapatid, ay kung titingnan natin, babalikan natin ang Old Testament, ay nakadesign po talaga sa kanila ito. At ganyan po yung hitsura niya, no? Kung titingnan po natin, ang sukat niya ay nasa 165 to 200 feet, 50 to 60 meters. Wide naman ay nasa 315 feet at 96 meters ang haba. At ito po ay nahahati sa 2 pool, mga kapatid at mga kaibigan. May partition. So, ano po ang ibig pong sabihin dito? Diyan sabi ng mga historian ay meron pong mga ginagawang ritual. Tinatawag po itong paliguan ng mga tupa. Ito pong mga tupa bago po nila ialay o ihandog ay dinadaan po nila dyan. Ngayon, ang isa po sa naging well-known na balita sa lugar na yan, by the way, yung pong Bethesda na yan, bakit nagkaroon ng tubig ho dyan sa ganyang lugar? Sabi po ng mga sa geographical background po niya, mga kapatid, ay meron pong isang reservoir, merong reservoir na doon dumadaan yung tubig na nanggagaling sa bukal sa ilalim ng lupa, malinis na tubig. Kaya ito pong pool na yan ay lagi pong malinis kasi yung tubig na dumadaloy ay nagmula sa dam o reservoir nila
At ang tubig nito ay galing nga po sa talagang natural na bukal. So lagi po siyang malinis. Binanggit nga ito dito sa aklat ng Jeremias, mga kapatid. At saka kung papapansin po ninyo, meron diyang pinto, may gate. So papansinin natin mamaya kung anong meron dyan. Ang sabi sa aklat ng Nehemias 3:1, ganito muling itinayo ang nasirang pader ng lungsod, ang pinakapunong pari na si Eliasib, at ang mga kasamahan niyang pari ang muling nagtayo ng pintuan ng mga tupa. So sa Old Testament ay binabanggit na ho ito. Kasi nga, doon marami pong mga inihahandog na mga tupa. So dinadaan po nila dyan. At ang sabi dyan, binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan din nila ang pader hanggang sa turi ng sandaan at sa turi ni Hananel. So, yan yung paliwanag, mga kapatid, sa tinatawag na pintuan or ship gate. Balikan po natin yung ating pinag-aaralan, yung chapter 5 ng aklat ng Juan. Sabi po sa talatang 3, nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Nakita ho natin ito, parang papaanong nasa paligid niya yung mga may sakit. Yung pong nakatutok na arrow dyan ay malaki yan. Maliit lang din sa drawing. Diyan sa loob niyan na mayroong gate, ito ho yung ating makikita, mga kapatid. Naroon po yung maraming mga may iba't ibang karamdaman. Marami pong may sakit na nandyan. So anong ginagawa ng mga taong may sakit na yan? Kaya ito, may makikita po kayong painting na dinrawing na lang po talaga sila sapagkat naging memorable po itong Pool of Bethesda. Sabi po dito sa verse 4, sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. Pansinin ho ninyo, mga kapatid, ang sinasabi sa talata. Kaya siguro yan may nag-dive na dyan, mahala ng una ang paa. Kasi nga, may paniniwala po sila, mga kapatid, na may pagkakataon. Ang problema dito, Brother Gomer, wala namang oras at wala namang date. So mag-aabang ka lang talaga pag gumalaw yung tubig. Paano naman kung hangin lang pala yan o merong nakialam. So ang gagawin po nila, mag-uunahan silang lumusong sa tubig. Yung mauna, yun ang gagaling. Yung mga susunod, wala. Nandyan yung iba't ibang klaseng sakit na may mga tao na iba-ibang karamdaman na nandyan. So, ibig sabihin, sa ulat ng talatang yan, ay talagang puyatan. Magpupuyat ka aabangan mo kung gagalaw. May patulog-tulog ka, walang mangyayari sa'yo. So, nag-aabang po sila, mga kapatid, sa paggalaw ng tubig at mag-uunahang lumusong. Kung babasahin po natin yung commentary at yung sulat ni Ellen White, ang sabi ng ating Bible commentary, mga kapatid, yung paggalaw ng tubig ay ito'y totoo. Ngunit, ang sabi po sa kasaysayan ay kung titingnan natin, parang ito ay iniisip nilang isang alamat. Parang sabi-sabi na lang. Ang isa pong napakahirap na kalagayan sa lugar na yon ay dahil sa ang daming mga may sakit doon ay mag-uunahan, kawawa yung malubha ang sakit at advantage no medyo mild lang ang sakit. Mauuna sila, mga kapatid, lumusong. At yung pong may malubhang sakit ay malamang wala pong mapala kung titingnan natin. Kaya nga ang pagkakasabi kung titingnan natin, yung pagkakatagalog sa sinasabi ng ating komentary, naaapakan ng mas malalakas ang mahihina sa kanilang pagkabahala kasi gusto nga nilang maabot ang tubig. Kapag sila ay sa kanilang pamumroblema, sa kanilang karamdaman, bawat isa, at dahil doon, mga kapatid, ay may namamatay, hindi sa sakit, kundi, baka na, stampede na siguro, naapakan na lang yung iba. Kasi mamamatay talaga sila kung sila po ay madaanan ng mas malakas. Tapos sila po ay nakahandusay at mahina ang katawan. Kaya nga, ang pinakamahirap ay, pinakamalubha ang sakit, ay napakalabo na gumaling. Ang sabi po ng talatang 5, ganito, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Ano kayang sakit ito? Tagal, di gumagaling, mga kapatid. Hindi naman natin malaman kung inborn ito. Kung sakaling hindi naman, ibig sabihin, may edad na ito na dahil sa almost 40 years na siyang nakaratay. Sabi ng verse 6 na
Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Ang ganda ng mensahe nito, mga kapatid. Pansinin po ninyo yung pagkakatala ni Juan. Alam ng Panginoon, sabi diyan, na itong lalaking ito ay matagal nang may sakit. Ba't niya pa tinanong kung gustong gumaling? Ay, sino bang may sakit ang ayaw gumaling? Mga kapatid, baka sabihin nyo, tinanong mo pa. Lahat ng may sakit, gusto gumaling. Di ba? Lahat ng may karamdaman ay gustong gumaling. Ang tanong ay, ano kaya ang mensahe ng pagtatanong na ito ng Panginoon? No? Bakit niya tinanong kung gusto nitong gumaling? Nangangahulugan bang hindi niya alam? O meron po siyang gustong ipakitang mensahe sa atin? So, ano yung purpose ng kanyang pagtatanong? Pero tika muna, balikan natin yung verse 3. Ang sabi po dyan, ito yung mga sakit ng mga naroon. Nasa paligid nito ang maraming may sakit. Ano po? Mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Puro matindi ho. Kung ikaw bulag, paano ka lulusong doon? Baka mamaya pagtalon mo ay sa bato ka pa tumama. Pagkatapos ay pilay, paano kang makatakbo roon, mga kapatid? Ay hindi naman abot kamay lamang ng dutin ng kamay yung tubig. Lalo naman yung paralitiko, mga kapatid. So, nakikita natin yung kanilang napakahirap na sitwasyon. Sabi po doon sa Desire of Ages, page 206. Ayan. At ganoon din sa SDA Bible Commentary. This invalid sat alone and friendless, a hopeless, paralyzed, crippled. Desire of Ages 202 at 203. His case was the worst of those assembled on the brink of the pool. So, itong walang magagawang nakaupo doon, mag-isa, walang kaibigan, walang kasama. Ibig sabihin, walang kapag-apag-asa na gumaling. Tapos nandoon po siya. Ang kanyang kaso ay pinakamasama sa lahat ng nagkakatipon doon. Pinakamay malubhang karamdaman. Yan po ang pagkakasalaysay po sa atin doon sa Desire of Ages. Alam nyo, ang ganda po nung binasa ko po yung pagkakasulat po doon sa Desire of Ages, mga kapatid. Yung pangyayaring ito, kung bibigyan natin ng cinematic licenses, sabi ni Brother Cesar Montano na magkakasama pa kami, yung pong art, yung pangbibigay buhay sa isang sitwasyon, cinematic licenses. Kumbaga, bibigyan natin ng reenactment, bibigyan natin ng i-picture out natin yung nangyayari nandoon. Ano ang kanyang sitwasyon? Isang pinakamalubha ang sakit. At siya po ay isang lalaki na nakahiga. Halos hindi makagapang o makatayo. Walang kaibigan at napakalubha ng kanyang karamdaman. At ang magagawa lamang niya ay tingnan yung tubig kung gumalaw na. Pag gumalaw na, wala rin siya magagawa. Kawawa talaga, mga kapatid. So, tingnan natin ang mga pagkakasabi sa laysay sa mga talata. Tinanong, di ba tinanong ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Ano ang sagot ng lalaking ito sa tanong ng Panginoon? Kung gusto niya bang gumaling? Talatang 7, sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin. Kapag gumagalaw na ang tubig, papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Sa salitang ito, mga kapatid, alam niya na wala talaga siyang magagawa. Ang tanong, bakit siya nandun? Sa kabila ng wala naman pala, alam niyang wala naman siyang magagawa. So may mga ilang bagay, mga kapatid, na maiisip natin kung bakit siya nandoon. Sa kabila na napakalabo ng kanyang inaasahan. Meron pong 3 bagay na makikita po natin ang kanyang sitwasyon mula mismo sa kanyang mga bibig. Sa simpleng salita na nakikita natin dyan, Ginoo, Sir, wala pong maglusong sa akin. Kapag gumalaw ang tubig, papunta pa lang ako, ay wala na. Wala na siyang mapapala, mahihita. Narito po yung 3 malaking balakid kung bakit kahit nandun siya ay parang napakalabo na umasa. Number 1, yung kanyang edad. Sabi po doon, 38 years with serious illness. So, maaring 50 years old na or mahigit, wala pong sinabi ang talata. At makikita po natin dito na
ang kanyang malubhang karamdaman, bukod sa siya ay may edad, mga kapatid, ay lalo pong naglagay sa kanyang kaisipan na lalo siyang nawala ng pag-asa. Alam niyo yun? Yung mabuti pang wala ka roon. Kaysa nakikita mo, ayun na, gumalaw na. Hindi ka na, wala ka namang magawa. Lalo nang naglagay sa kanyang sa isip na lalong nakakaawa ang kanyang kalagayan. Ano? So, halos madurog ang puso. Nung binabasa ko ito, sabi ko, grabe naman kung ganito po talaga. Sabi ko, parang ako yung nasasaktan no? Mga giliw na mga taga-subaybay. Kaya nga, meron pong mga mahal natin sa buhay na pag may edad na at maluba ang sakit, anak, wag mo na lang akong ipagamot, mamamatay na rin lang naman ako. Nako, ang hirap nun. Ang hirap tanggapin sa isang anak, sa isang mahal sa buhay, sa asawa, kapatid, na hintayin ko na lamang na tumigil yung aking paghinga. Ito yung sitwasyon, mga kapatid, na maraming makaka-relate. Sa kanyang kalagayan, walang nag-aalaga sa kanya. Di ko nga alam kung paano siya kumakain. Wala namang sinabi ron. Baka may naghahatid lang. Tapos, may edad na siya. Kung titingnan natin yung sitwasyon, malamang ito ay bukod sa matanda, payat, at walang ligo Melong amoy melon. Sino yung magkukusang bumuhat sa kanya papuntang sa... ngayon nga kamayan lang tayo ng hindi malinis ang kamay. Punas ka agad ng alcohol. Meron akong kakilala nag-speaker na invite sa Batangas. Ang ginawa niya, nagsuot muna ng maduming damit. Umupo doon sa likod. Walang nakakakilala na sa speaker. Abay, wala talagang pumansin. Pagkatapos, nung magsisimula na ang second service, hindi pa yan yung taong grasa kanina doon sa likod. Ayan ang reality, mga kapatid. So, ibig sabihin, na itong senaryo na ito, yung sinabi, yung may sakit, ay nawalan siya ng pag-asa dahil bunga na rin ng kanyang kapwa may sakit. Lumalabas po dito, mga kapatid, na nakikita niya, kakumpetensya niya yung ibang mga may sakit doon. At dahil sa kanyang kapwa-tao, nawawala na po siya ng pag-asa rin. Alam niyo, minsan ganyan sa mga sitwasyon natin pinagdadaanan, ay minsan yung dahilan kung bakit tayo nanlalamig sa pananampalataya at nawawala ng gana sa pagsamba o sa pananampalataya ay bunga din ng pakiramdam natin, kakumpetensya natin ang mga nasa loob ng iglesia. Yan ay malubhang karamdaman, spiritual, mga kapatid. Kung tinitingnan natin yung iba na dahilan, kaya wala na tayong pag-asa sa Panginoon, gumaling o makilala, ay sapagkat merong iba na mas magaling at mas malakas sa atin. Isa po itong bagay na dapat po natin tingnan. Ito po yung kanyang reason. Wala, hindi, kahit gusto ko mang gumaling, wala akong magagawa. Parang ganun ang ibig niyan sabihin. So, tingnan po natin, dahil dyan, dito sa number 2, nandoon po yung kanyang pagiging dependent. Gagaling siya kung mayroong tutulong, maglalakas ng loob na siya po ay tulungan. He relies on others to take him to the pool. So, titingnan po natin, sa kalagayan niyang iyon, ay mas lalo siyang nanghihina. Tapos ay dadaan-daanan lang. Maring minsan nang naapakan ng ibang nandoon. So, ang tanging pag-asa na lamang niya ay kung may taong may mabuting kalooban at magmagandang loob na siya ay tulungan. So, nabubuhay siya sa tulong o sa pag-asa na may baka sakaling may tumulong na iba. Paano kaya siya nabubuhay doon, mga kapatid? So, ang tanong ay, kanina natin, bakit siya nandoon? No? Bakit ba nandoon itong may sakit na ito? Tingnan natin yung pangatlo. Doon sa kanyang reklamo, he complained, I have no one to help me into the pool. Walang maglusong sa akin sa tubig habang gumagalaw ang tubig. Alam po ninyo, mga kapatid, yung salitang ito ay salita na nagpapahiwatig. Kung babasahin natin yung ating Bible commentary, yung mga salatang ito ay nagdadala sa atin sa senaryo na hindi naman niya kayang pumunta doon mag-isa. In short, may nagdala sa kanya. May nagdala sa kanya roon, pwedeng kamag-anak or kaibigan, basta sigurado, hindi siya gumapang papunta roon. Subalit sa kanyang sagot na walang maglusong sa akin doon, ay nakikita po natin na ibig sabihin ay iniwanan siya noong nagdala sa kanya. Klaro ho yan, mga kapatid.
Kasi kung hindi siya iniwanan, ay may pag-asa. Na pag gumalaw, may magbubuhat sa kanya, kahit ihagis man lang siya ron. Ibig sabihin, iniwanan siya. Masakit po mga kapatid, yung pakikiramdam mo, iniwanan ka sa ere, Naramdaman niyo na po ba yun? Parang doon sa panahon ng kawalan ay wala kang taong malapitan. Yung bubang mga taong inaasahan mong tutulong sa'yo ay hindi mo na mahagilap. Nakaranas po ba kayo ng ganon? Na hindi nyo alam kung saan kayo pupunta? Hindi nyo alam kung ano ang inyong gagawin? Itong paralitiko na ito, iyan ang pangatlo niyang reklamo. Wala tumulong saan. Wala talaga siyang kasama doon sa puntong iyon. At ang sagot natin doon, bakit siya nandoon, ay ito nga, meron pong nagdala sa kanya. So ano pong lesson dito, mga kapatid? Yang mga taga-subaybay ho natin, mga kapatid po rito, kung sakali na nandoon tayo sa sitwasyon na nangangapa tayo at parang wala ho tayong maasahan, wala po tayong matawag. Ang mga nandoon, katabi niya, wala. Meron din sariling mga inalagaang may sakit. At ang pinakamahirap doon, siya yung pinakamalubha. So, kung babasahin po natin yung Desire of Ages, mga kapatid, grabe, naiiyak ako sa explanation po doon. So, yung kanyang kalagayan, ang sabi po doon, ang tanging nagagawa na lamang niya, mga kapatid, habang siya nakahiga, ay iangat ang ulo sa tuwi-tuwi na at tingnan ang tubig kung gumagalaw ba. Yun na lang, wala na siyang ibang magawa. So, lalo lang pong nababaon siya po doon sa kalagayan na parang gusto niya nang mamatay. No? Kaya nga sabi natin kayo na parang mas maganda pang wala na lang kung tayo. Mawala na lang ako doon. At least hindi pa ako maiinggit doon sa iba na nagagawa ko nilang gumaling. Pero siya wala ho talaga. Ito po ang maganda, mga kapatid. Doon sa verse 8 at verse 9, sabi ganito, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Yung araw ng Sabat ay blessing po talaga ito, mga kapatid. Marami sa atin ang may mga karamdamang spiritual, physical. So, ang Panginoon, kung titingnan natin mabuti, alam natin, naglalakbay siya papuntang Jerusalem. Kaya nga sabi ng iba, bawal lumabas sa araw ng Sabat, iba't nang padaan siya doon sa Sheep Gate, araw ng Sabat. Nakita niya tuloy itong taong nangangailangan. Ito po ang napakagandang mensahe po dyan. Alam po ba ninyo na itong salitang bumangon, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Kung papansinin natin yung word na rise, bumangon, Jesus apparently made no attempt to refute the superstition regarding the pool, nor did he question the cause of the man's disease. Rather, by a positive approach, he enjoined the man to demonstrate his faith for the requirements Jesus made of those whom he would heal. So ano po ang ibig sabihin? Yung utos na buhatin mo ang iyong higaan, yung mga salitang iyon, lamang ang tanging pinanghawakan ng lalaking iyon. Kaya siya ay nakalakad at gumaling. Ito ang tanging pinanghawakan ng lalaking ito. Kaya nga sabi po doon, ang bawat ugat, bawat litid sa kanyang katawan, bagaman sa umpisay nanginginig, subalit nagkaroon po ito ng lakas. Napakasarap pakinggan, mga masarap sa pakinig ng isang tao, mga kapatid, na walang kapag-apag-asa yung mga salitang ito. So walang alinlangan na inihanda niya ang kanyang kalooban, sabi doon, na sundin ang utos ng Panginoon. Yan po ay nasa Desire of Ages. At lahat ng kanyang kalamnan ay tumutugon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin yung pananampalataya niya, nag-react ang kanyang katawan sapagkat sumampalataya siya sa Panginoon. Alam nyo, basahin nga muna natin ito. Jesus had given him the assurance of divine help. The man might have stopped to doubt and lost his one chance of healing, but he believed Christ's word. And in acting upon it, he received strength. So, si Jesus, sabi, na nagbigay sa kanya ng katiyakan ng isang banal na tulong. Kung titingnan natin, pwede nga naman, sino ba itong kausap niya? Hindi niya man kilala eh. So pwede siyang mag-doubt, pwede siyang patigilin sa pangitan ng kanyang pag-aalinlangan. Sino ba ito? Ang kanyang inaasahan ay makalusong doon. Sino siya? Para utusan siyang tumayo. Pero subalit, mga kapatid, ang salita, ang utos ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi dyan, but he believed Christ's word, and in acting upon it, he received strength. No? Ang ganda.
naniwala siya sa salita ng ating Panginoon at sa pagkilos ayon dito ay tinanggap niya ang kagalingan o lakas. So pananampalataya, ang naging resulta ay nagkaroon ng positive yung kanyang reaction, ang kanyang katawan. Alam nyo, yung pagiging negative thinker, mga kapatid, yan talaga ang lalong magpapahina sa atin. Kaya nga sabi po natin, marami po ang namatay sa hindi na sa sakit, kundi sa kaiisip. Parang naalala tuloy yung kwento. Nag-aisip pa lang ng negosyo, ay lugi na. Hindi pa nagsisimula sa negosyo, lugi na. Ay hindi na lang nagnegosyo. Pero itong lalaking ito ay nagkaroon po siya ng positive na pananaw sa salita ng isang hindi niya kilala. Nagkaroon siya pananampalataya. Ito po yung kalagayan na isang walang kapag-apag-asang sitwasyon ay nagkaroon po ng napakalaking bunga. Mga kapatid, marahil sa ating mga taga-subaybay, na-experience po, lalo na sa mga nasa ibang bansa, baka kayo po ay nakakaranas na parang wala na kayong pag-asa sa buhay. Maaring meron po mga nanonood na nasa malubhang karamdaman. Ang karamdamang pisikal ay nagagamot. Subalit, ang karamdamang spiritual, mahirap gamutin. Lalo na kung nandun yung pagiging negative. Sa kabila ng kanyang pangangatuwiran, base sa kanyang kalagayan, ibinigay ng Panginoon sa kanya ang napakalaking pag-asa. Amen po ba, mga kapatid? Kaya kung meron pong nanghihina ang loob, nasa laot ng problema, nandoon po sa sitwasyon, wala siyang makapa. Ito po ang katibayan na ang Panginoon ay hindi po natutulog. Napakagandang timing sa pagdaan ng ating Panginoon doon sa lugar na yon. Through the same faith, we may receive spiritual healing. By sin, we have been severed from the life of God. Our souls are palsied of ourselves. We are no more capable of living a holy life than was the impotent man capable to walking. There are many who realize their helplessness and who long for that spiritual life which will bring them into harmony with God. They are vainly striving to obtain it. So mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari ho tayong tumanggap ng mga spiritual at physical na pagaling. Kung tayo ay walang problema sa physical, maaaring mayroon tayong problema sa spiritual. Huwag ho tayong maging negative. Ang kasaysayang ito ay nagpapatunay na hindi totoo, na sa pakiramdam natin walang pag-asa, ang totoo mayroon pala. Ang Panginoon ay hindi natutulog, mga kapatid at mga taga-subaybay. So sa pamagitan ng kasalanan, tayo ay nahiwalay sa buhay na Diyos. Ang ating mga kaluluwa ay paralisado. Sa ating sarili ay wala tayong kakayanang mamuhay sa isang banal na buhay kaysa sa taong walang lakas na kanyang walang kapangyarihan na lumakad sa kanyang sarili. Ganon ang ating sitwasyon, mga kapatid. So marami ang natatanto ang kanilang kawalan ng kakayanan. Nare-realize po natin at naghahangad para sa spiritual na buhay na magdadala sa kanila sa pagkakaisa sa Diyos. Sila ay walang kabuluhan na nagsisikap na matamo ito. Yan ho ang mensahe dito. Sa pamagitan ng istoryang ito, mga kapatid at mga taga-subaybay, nakita ho natin na sa buhay na ito, hindi tayo ligtas sa mga problema. Nandyan ang kaaway. Ito na yung epekto ng kasalanan na tayo po ay nakaharap sa anumang uri ng pagsubok at kahirapan na ating pong pagdadaanan. Dapat ihanda ho natin ang ating sarili. Narito po ang mensahe na sa kabila ng sitwasyon na parang walang maasahan, subalit ang Panginoon ay laging nariyan. Pagpalain po tayo ng mensaheng ito at nawa ito ay maging instrumento ng bawat isa sa atin, karagdagang kalakasan sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Happy Sabbath sa ating lahat.